Parang nagsawa na ako sa sanlibutan. Ay, magaling si ganito. Pagtingin mo, mas magaling pala si ganito. Tingnan niyo, hindi na natapos. Yung isa, hindi, mas magaling si ganyan. Mas magaling si ganito. Mas magaling si ganyan. Buti pa tumunala sa pinakamagaling. Ang Panginoong Diyos. Ang kinakailangan mo lang, manampalataya, magtiwala, unawain. Ulitin ko, ang salita ng Diyos ay hindi po mahirap unawain at hindi mahirap sundin. Amen. Okay, tuloy natin. Noong nakaraan, yung verse 28 ay consequence ng lahat ng hindi nila pagkilala sa Panginoong Diyos. Didiinan ko ng uli ito, mga kapatid, ha? Okay. Verse 28. Okay, sige. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos. Hindi po ako nagsabing to. Hinayaan sila ng Diyos saan? Number 1, sa kanilang masamang pag-iisip. And number 2, sa hindi tumpak na asal. Okay, tingnan natin ito. God gave reprobate mind to us. Tapos number 2, things which are not convenient. Ang lalim kasi ng pagkaka-English dito. Pero sa Tagalog, dito maganda po itong translation. Masamang pag-iisip, reprobate mind, at hindi tumpak na asal. Sir, meron tayong kasabihan na yung they are well educated but not mannered, no? Meron gano'n, no? Well educated, at tataas ang pinag-aralan, pero mga bastos. Dapat, pinag-aral ka, ang ina-expect sa'yo, maging maayos ang kilos mo, pananalita mo. Aba, hindi. Meron pa rin, doctorate degree na, ganito na, mga bastos na hindi marunong umunawa. Bakit nakakaganon? Noon pa man, meron na yan eh. Hindi ka pa napapansinin. Ay, pabihira naman. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kapututan, dami. Kasaganan, masasamang pag-iisip. Napuno sila ng pagkaingit. O tama, pag-iingit kaya nakaliwala. Masasamang hangarin. Hindi na naman ito na humaling sa pagpatay. Ay, grabe naman. May na humaling pa sa pagpatay. Ano? Pagtatalo, pagdaraya, sila ay masisipsip ay mga chismosa ito. Mapanirang puri. Eh, siyempre, yun ang trabaho na napuput sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas. Ito, hindi na natin kailangan itong i-explain, no? Mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, suwain sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Ayun na, sa bandang dulo. Ano ba yung text sa dulo? 30, 31. Kaya natin ito sa 31. Implacable, tapos unmerciful. Without natural and covenant rated. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay. Ano po ang penalty? Dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngayon may patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba'y gumagawa ng gayon. Ito, halika. Tuturuan kitang mag-snatch, magnapa. Alam na na mahuhuli pag nahuli sila, kulong. Aba, kami sinabi dito. Natutuwa pa, nagtitrain pa. Eh, huwag tayo magtaka kung bakit marami ganyan sa daigdig dito. Kasi noon pa ganyan na. Libong taon na po ito, mga kapatid. Dito ko tapusin. Ang trabaho natin ay sabihin sa kanila ang mabuting balita. Anong mabuting balita? Repent, magbago kayo ng isip, talikuran ninyo yan, magugas kayo, magpabautismo kayo, at tanggapin niyo yung Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, that is the spiritual knowledge. Palitan mo yung knowledge mo ng kapututan, ng kasamaan, ng patungkol sa Panginoong Diyos. Baguhin mo. Yun ang trabaho. So tayo, pag nasa labas, mga kapatid,
Hindi po na, pag nakakita na tayo ng mga ganitong katangian, wala po tayong karapatan na tanggihan sila. Yun ang problema. No? Hindi natin pwede sila. Ang trabaho natin, ituwid sila. Sabihan sila. Ang tawag po dyan ay evangelism. Pagsasabi sa kanila lang, meron pa silang second chance, meron pa silang pagkakataon na matuto at magbago. Yan po ang trabaho natin. Ang nakalulungkot, minsan sa loob ng church, tinuruan mo na. Inakay naman. Bumalik pa doon sa nag-repent. Nagbago ng isip. Ang hirap palang maging mabait. Ang hirap palang maging mapapit. Balik na lang uli ako doon sa kalokohan. Tawag po natin doon ay maliwanag na backslider. Ang backslider po, wala na po silang second chance. Amen? Sabi nga, paano pa raw muling makaalam na kilala mo na ang katotohanan, tinanggap mo Spirit, tapos bumalik ka sa wala nang pangalawang. Ayan. Wala na raw pangalawa. Yun yung sinabi sa aklat ng Hebrew, chapter 1, verse 6 to 7. Tingnan nyo sa church natin, napakahirap. Karamihan ng mga ano natin, alam naman nila kung ano ang totoo, ang dapat nila doon. Ginagawa ko ba? Hindi. O anong gagawin natin? Ang trabaho natin is to remind, no? Paalala na merong katotohanan na dapat nating sundin at hindi siilin. Hindi mo dapat sa i-hold kasi magkakaroon pa ng problema pagdating ng panahon. Yung ganitong klase ng sitwasyon, panahon pa ito ni Noah, panahon pa ito ni Lot, no? Panahon pa ito ni Abraham, ganito na. Amen? At tayo hindi na nagtataka. Kaya nagbilaw ka niya sa sakyan. Oh, tayo ay sumamba sa Panginoon Diyos hanggat meron pa tayong panahon at pagkakataon. Dahil darating ang time, sinabi na rin dito mga kapatid na, no? Wala nang, di ba? Sa dulo, wala nang sasamba sa Panginoon Diyos, wala nang ganitong gawain. Wala na talaga mga kapatid. At pagdating ng panahon niyan, palagay ko naman, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Wala na tayo rin. Kawawa lang yung maiiwan dito mga. Pinag-aralan natin dito para makita natin, mabait po ang Panginoon Diyos, puno-puno siya ng pag-ibig. Pero hindi po siya konsentido. Napupulot po siya sa gawang mali. At ang dapat nating tandaan, yamang alam natin na tayo po ay nasa katotohanan, kailangan po nating panghawakan yung katotohanan. Kailangan natin tuparin at gawin ang sinasabi ng katotohanan. Dahil sabi nga ng isang awitin, hindi lahat ng araw ay salib. Hindi natin nakakanta pa yun, no? Ngayon, sabi, yun, nabanggit na yun. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Dahil hindi mo lang kung bukas ay may mangyayari ka. Paliliwanag ko ito ng bumubukas sa susunod natin. Bakit kinreate ang daigdig nito? Galing. Pag binasa mo yung day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, ang nakalagay doon? Gabi, tapos umaga. Ayan. Sa daigdig, baliktad na. Umaga, napunta doon sa gabi. Maintindihan sa susunod. Amen mga kapatid. Pero pansamantala, iyan ang sinasabi mga kapatid, hindi magkaatubili ang Diyos na parusahan ang sino mang lalabag sa hindi niya kalooban. Kaya, encouragement natin, magpatuloy lang tayo mga kapatid. Ano man ang sitwasyon, gaano man tayo karami, kakunti, parehas lang yan. Ang malaga, di ba magpe-pray tayo? Pe-pray tayo upang lumakas ang church. Amen ba? Nung isang araw, kinausap ako sa bagay sa amin na, Pastor, ano na naman ang problema? Ano? Naghahanap po kami. Ano ba yung nahanap mo? Ng pastor po. Ang tabi-tabi pastorito sa akin. Pakita mo po. Kasi, naano po tayo ng DILG. Dapat daw meron daw pastor na naka-assign dito. O sige ka ako, lagay mo. Kung meron pala problema mo. O ito ang IT ko.
rehistrado yan ka ako sa set. Sabi ko gano'n, kahit i-verify ninyo, rehistrado. Ayan nga pong inaano ng ano eh, na dapat ay rehistrado. Ay, wala akong problema. Saan po ba kayo nakasay? Doon, sa Bilangonan, ang layo. Taga-Moro ko na ako ng Bilangonan. Bakit mo wala pa? Eh, hindi, kasi dito kami sa Rizal eh. Doon ako nakasay. Dito naman ako nakasay. Marami kami kapatid. Tingin mo po ako, kausap ko naman yung isa. Sabi naman niya. Kami po, under umbrella lang kami. Yung, nakikabit. Hindi na ako pumigo. Hindi mo sabi, bakit kayo umbrella? Mahirap yung mga umbrella. Hindi mo kilala kung sino yung sinasamayan ng problema. Pinoprotektahan tayo ng batas na para maiwasan mo yung mga ganyang scam at kung anong ginagawa nila. Eh kumuha ka na sarili mo ng lisensya. At kung ikaw ay legit o legitimate at wala kang problema at niloob ng Diyos na ikaw ay talaga sa gawain, wala kang problema, mabibigyan ka. Amen? Di ba lahat ng lisensya ganyan? O kumuha ka na isa, ipasa mo. Pag naipasa mo, bakit hindi ka bibigyan na? Naalala ko kasi nung ako yung malis na nga sa baras. Yun ang sabi ko, Panginoon, malis na po ko doon kasi hindi po tama yung ginagawa. Nakatayo po akong ganyan sa set na. May nakita po akong pangalan doon, kung kalooban po ninyo, siyempre, mabibigyan ng pag-hindi. Sabi ka na sa window, oh, sir, nasa na po yung pangalan ng, kaya siya, binigay ko. Tinignan niya. Tinignan sa computer, kung may kapareho. Ay, wala po may kapareho, sir. Okay ito. Pati ako nagulat. Kasi yung pangalan natin, nakasulat niya sa Bible. Ibig sabihin, ba't hindi nila nakita na gano'n? Ang medyo kahawig lang natin, si Soriano. Yung haligi at suhay ng katotohanan. Pero hindi niya binanggit yung sambayan ng Diyos. Ang liwa-liwanang nakalagay ito. Wala daw ba, no? Mamaya inabot sa akin, okay na siya ako. Wala na akong membro nung time na yun. Kaalis ko lang wala eh. Pamilya ko lang noon. At ito nga, for 20 years mga kapatid, nakikita niyo ang struggle natin. No, ang struggle kasi natin kung paano tayo makaiiwas sa sandibutan ito, napakahirap niyan kasi ang daming tukso. Ilan na lumapit sa akin politiko, businesses, tayo ko sinasabi, hindi po namin yan pwedeng sundin kasi hindi po yan ang mandato ng Panginoon Diyos. Wala na sila nagagawa. Amen. Yun lang, hindi ka nga sikat na ganito, pero okay na rin. Kasi, kaya nga ako nangangaral ng ganito, nakita ko mga kapatid, na napakahirap i-purify pagdating, yung mga bagay pagdating sa Panginoon Diyos, napakahirap talaga. Marami talaga sisingit-singit. Marami gustong kumuha, marami gustong kumakay, pero hindi po ako nagpatalo mga kapatid. Alam naman ninyo yan mga kapatid, nasambuli ko sa inyo. Kaya itong ating ginagawang ito, salamat naman sa Panginoong Diyos kasi hindi natin nasisiil ang katotohanan. Okay lang. Kahit simple lang, basta diretso lang po. Amen? Sa loob ng 20 years, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil kinabayan niya ang bawat sa atin. Amen. Karako tayo sa mga panalangin. Ito patuloy natin pinapanalangin. Para sa lahat po ang panalangin, hindi lang po sa atin. Kasi meron talaga tayong mga kapatid na nag-struggle na hirapan kasama yun. Amen? Tapos, yung mga kapatid na natin nag-struggle na wala na rito, sa akin pa rin po tumatakbo. Sabi ko na po sa inyo. Sa akin, humingi pa rin ng mga advice. Pastor, tanungan po ninyo kami. Hindi ako makasagot kasi umalis kayo eh, nandiyan na kayo. May pastor kayo sarili niya. Yung natanongin nyo, ba't ako tinatanong? Yan, pang may patay. Ako na rin tinatakbo. Ganito, lahat na lang, may sakit. Bakit kayo tatakbo sa amin? Diba? May sarili tayong license. Yun ang parang maano sa atin na meron tayong restriction din. Kung baka by district tayo, diyan ka lang. Kaya lang minsan, kung kailangan na ang iyong tulong, hindi na masasabi ko mga kapatid, open pa rin po tayo. Amen?
Kung hingi sila ng tulong, wala naman tayong choice. Kundi ibigay yung tulong. At least nakita nila. Yun lang ako nalulungkot. Dapat yung nangangalaga sa inyo, ang hinga ninyo ng tulong. Hindi kami. Wala na nga kayo sa amin. Siguro nga na-realize nila na ay tama sila. Tama mga kapatid, tama sila pastor sa ano. Kaya nahihiya na magbalik mo. Yan ngayon ang mga struggles natin dito sa church. Kasama na rin dyan ang politics. Kaya nga palagi tayo nagpipray every month para gabayan tayo. Bigyan tayo ng wisdom. Amen? Kasi nagbabago ang daigdig nito kung ano-ano mga pumapasok, kung ano-ano mga ideas ang gusto nilang ipasok sa church. Pero magpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Nandun pa rin tayo sa pinakasimple lang mga kapatid na paglilingkod sa Panginoon. Sana makunawa ako. Kahit lahat ay tumayo, tayo muna ay tumako sa communion bago tayo tumako sa ating buong